Hello, everyone. This is Pastor Ronnie Harobel, and share your story in my channel in YouTube and in the Facebook is Pastor Harobel live stream broadcast. Anyway, meron po tayong malagang pag-usapan sa gabing ito kasi alam nyo, we're talking about this nuclear. Ang nuclear ba ay talagang instantly ba ang kamatayan nito or uh, slowly? So kasi maraming nagtatanong at ano ba talagang nuclear ang effect nito? Pero sabi nga ano, na scientifically ay hindi po agad mamamatay ka, no? Kaya po ang iba ay nagnanais na tumira po sa mga Ireland, Iceland, na Netherlands kasi mas malayo po sila sa mga giyera po talaga eh. So ito po ang ating pag-usapan at let's dahil po ang ating pong pag-usapan is the nuclear result will kill you slowly. And I agree with that. Uh, 90%. Hindi naman po ako scientist. Pero it's possible and we will look to the biblical, no? Biblical. Ating pong i-connect to the biblical. Kasi prophetic ito eh. Then this is it possible na mangyari din to na gagamitin ng Panginoon yung tawag pong plug sa Revelation chapter 9 verse 6. Ito pong plug, no? At saka sa Zechariah chapter 14 verse 12 na talagang hanapin po nilang kamatayan. So that's why before this to proceed and this subject ay ating pong alamin po muna at ang balitang ito bakit nagkagano no na talagang inatake ang mga bawat po nuclear. No, kasi ang iba po ay dito po natin malaman ang isang bansa, ang ibang bansa lalo pong US ay wala pong tiwala sa mga bansa ang katulad ng Iran at din po ang Israel wala po silang tiwala sa Iran. Kasi siyempre alam niyo kasi may mga doctrine yan eh. So hindi na po natin po tatakil yan because we are talking about nuclear at wag na po mahaba ang ating video. Anyway, ito po at sa report atin po panoorin muna itong report nito. Ano ba talaga ang pinag-aawayan ng Israel, ng US at ng... So nakita natin no, yung sitwasyon na yan at talagang ipinakita no ang yun pala ang sistema na nangyari po sa bawat bansa no at may mga agreement din at kaya po possibly that's why si President Trump is wala po tiwala po talaga pagdating po sa Iran. Simply is what Iran was supplying. Sila po yung supply po talaga ng uh, pagdating po sa terrorist, di ba? So dito rin po sa Pilipinas, yun po yun. So anyway, sa mga ISIS dati. But anyway, we'll talk about this. That nuclear result will kill you slowly. Dito na tayo ngayon. Now, bakit? So, let's see this about the situation na dapat po nating maunawaan on this part na yung ano ba ang mangyari pag natamaan ka ng nuclear. Ito po yung itsura niya. So, actually wala pa naman po talagang hindi pa nangyari ito. No, kaya sabi nga ang uranium is na-preserve pala yan. Kaya pag nag-start po na mag-preserve ay yun na po. Pag nalaman ng ibang bansa tulad ng Iran at nalaman ng US o Israel ay pinasabog agad ito kasi wala po silang tiwala. So at ito po ang mangyari po pag natamaan po ng ating balat ng nuclear. Kasi ang nuclear naman pala is air ba na sumasama ito, no? Kasi pati pag nasimoy mo ang hangin ay pati yung baga mo, pati yung lungs mo, yung mga organs mo ay ma-damage din. So pati ang mabalat mo naman ay talagang ganyan. So ibig sabihin, ang kamatayan ng tao ay
hindi po biglaan, kundi magsasuffer po talaga siya. At hahanapin po nila talaga ang kamatayan. So that is nuclear result will kill you slowly. So that is biblically po. Biblically po talaga siya, no? At according to Zechariah, okay, let's check is Zechariah. Ang sabi po sa Zechariah, it is a prophetic, okay? Prophetic. Zechariah chapter 14 verse 12, and this shall be the plague wherewith the Lord will smite all the people that have fought against Jerusalem. Their flesh, so now we're talking now, their flesh shall consume away while they stand upon their feet, and their eyes shall consume away their holes, and their tongue shall consume away their mouth. See, yan pala ang mangyayari, no? So, that is the plague. Natawag yan plague. Yan po ang nuclear. Mangyayari pala, no? Biblically. According to the scholars, ito po yung pananaw ng mga scholars when it comes of Zechariah chapter 14 verse 12, the plague that they're talking about is plague in Zechariah chapter 14 verse 12, it is about the nuclear. And their flesh shall consume away while they stand upon their feet, and their eyes shall consume away in their holes, and their tongue shall consume away in their mouth. Now, in Revelation, dito po natin makikita, pag nangyari ito sa kanila, ay ito po mangyari. No? Kaya po, the nuclear result will kill you slowly. Kaya po, ang ginagawa ngayon ng mayaman ng mga tao, lalo na po dyan sa mga, the last word land, the Iceland, Netherlands, yun po ang mga lugar na talagang they are protected, na hindi po sila maabot ng nuclear. According to Dema, no, na rinig ko rin kanina sa video at sa mga ibang speculation din ng iba na hindi aabuti ng nuclear. Pero dito po kasi sa Middle East, so katulad din po ng Singapore, hindi din po pala matatamaan yan. Yung mga yamang mga bansa. Paano Pilipinas? See? Ang Pilipinas pa naman is open tayo eh. No? Pag pinasabog tayo ng China ng nuclear, tala na tayo. Wala na. So ito mangyari po, Revelation chapter 9 verse 6. So in verse 6, in those days shall men seek death, and shall not find it, and shall desire to die, and death shall flee from them. Ibig sabihin, talagang grabe. Talagang grabe ang sufferings mo pagdating dito. No, you are seeking death. See? So according to these scriptures that we are reading right now. So at least I hope that I give you an idea as this view, my own views. I hope it would be I'm learning, and I still studying also. But it is possibly po talaga ito mangyari sa tao, no? Ang nuclear ay mangyari. Kaya po ginagawa ng US, kaya po ang Israel ay they are really concerned to destroy the nuclear of Iran, because possibly, no, na talagang nako. So that's why yan po ang ginawa po ng US. So actually nagdidebate sila ngayon. So anyway, that's it, and I hope nakapagbigay po ako sa inyo ng mga idea na ito po ang mangyari sa tao pag tayo po natamaan ng nuclear. See? So sa ngayon ay kaya po winasak itong tatlong lugar kung saan po nakatago ang nuclear ng Iran, pinasabog po ng US. So ako'y naintindihan ko po ang punto po ng Israel, at naintindihan ko rin po ang bakit nag-move si President US Trump to destroy the nuclear. Kasi apektado po ang buong mundo, pati po ang mga kalapit bansa, yung Qatar, yung Iraq, di ba? Iraq, yung Saudi Arabia, Dubai, malalapit sila diyan eh. Pag napasabog po sila ng nuclear sa Israel, hindi lang po Israel ang magsasuffer, kundi pati po ang mga kalapit bansa nila dyan. Although they are the same religious, but still, siyempre, yan eh,
Anyway, hindi na, wag na po natin pong talakayin yan. Kasi may mga kaibigan po tayong mga nandito rin na patungkol po sa kanilang religious. So, I respect that. So anyway, again, this is Pastor Ronnie Harobel. Share your story. Okay? Pastor Ronnie Harobel, and to my YouTube, subscribe and like and comment kung ano pong pananaw nyo dito. At I will respect it. I respect ko po at ganun po sa Facebook ko. Paki-follow, no, Pastor Harobel Livestream Broadcast. So maraming salamat sa pakinig sa akin ngayon. See you again po sa next video natin pag-uusapan. Bye-bye. God bless you in the name of Jesus Christ. Naway pagpalain po tayo ng ating Panginoon. Ang pag-iingat, gabay ng Diyos ay patuloy sumaatin po. In Jesus Christ's name. Amen po. Amen.